Nagbanta, ka-coffee, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na patatalsikin itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, tulad daw po ng nangyari sa kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ganyan yung banta, ganyan kalinaw yung banta na ito ng dating Presidente na patsusugiin o patatalsikin dyan sa Malacanang ang Presidente. Pakinggan natin itong speech na to sa ginawa nilang rally dyan po sa Davao City. Sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingmo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Grabe, powerful pa rin. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinakakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, i-correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong Napamura si Duterte. Two things. Siya pa rin ba ang presidente para utusan ng militar at ang pulisya? Ganun na lang kalakas itong si Duterte, ha? Actually, hindi niya na nirerespeto dito si Pangulong Bongbong Marcos. Meron tayong bagong presidente. At sino ang dapat na nag-uutos, nagdidikta sa ating mga militar at sa ating mga pulis ay walang iba kundi si Presidente Bongbong Marcos, at hindi itong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero sa base ng kanyang speech, makinig kayo, mga militar, mga pulis. Di ba? Ano yun? Pangalawa, patatalsikin daw. Good luck na lang, ka-coffee. Patatalsikin daw itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, tulad ng nangyari ng kanyang ama. Tingin mo kaya niya? Tingin mo, kaya yan? Napakadaming supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, meron man dyan, mga Duterte supporters, mga solid Duterte supporters, ang mag-rally, mag-welga, pababaid dyan si PBBM. Pero napakarami pa rin pong mga supporters ng mga Marcos na hindi pa pababayaan itong administrasyon na ito. In the first place, may ginagawa naman itong administrasyon na ito. May nakikita ka bang mga lantarang nakawan dyan? May nakikita ka bang pang-aabuso sa kapangyarihan dyan? May nakikita ka bang mga pinaslang na mga kabataan dyan na walang kasalanan? Wala naman, di ba? Kung nakikita mo na maganda naman, bakit makikiisa ka dito sa panawagan na pabagsakin itong gobyerno? Kawawa ang taong bayan. Marami ang magsasuffer. Mga kasamahan mismo natin, mga simple, ordinaryong mamamayan na magsasuffer once na ibagsak itong administrasyon na ito. Pero parang ito yung nagiging kagustuhan ni Duterte dito. Patalsikin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ba yan sa ICC? Dahil ba yan sa pagbabawas sa pondo ni Pulong Duterte na napakalaki noon, 51 billion, nabawasan lang ito ng 2 billion? Dahil para ibigay naman sa ibang mahihirap na probinsya, nang gagalaita dito si Duterte sa administrasyon. Bakit ganoon? Diba? In the first place, ang kinakagalit nila kasi itong People's Initiative na ito. Malinaw naman sinabi mismo ni PBBM, sinabi niya mismo kay Zubiri, sinabi niya mismo kay Romualdez na tanging economic provisions lang ang gagalawin dyan. Kasi mahirap na usapin yan Kung babaguhin mo yung political provisions, napakaraming political provisions dyan, tulad ng form of government, yung term ng ating mga presidente, ng ating mga mababatas, ng ating mga mayor, mahaba-habang usapin yan. And even si Duterte, nung siya ay nakaupo, isinulong niya itong federalism. Ang laki ng pondo na ginawa inilaan dyan para pag-usapan itong federalism na ito. And then all of a sudden ngayon, galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa People's Initiative. Hindi ba si PBBM may kagagawan dyan Ang Congress, sinasabi nila, hindi rin sila.
And again, if ever man na matuloy yan, nagkakasundo naman ang Congress dyan. Ang Senado at ang House of Representatives sa tang economic provisions lamang, pinili na nila, tinukoy na nila, ito yung mga articles, ito yung mga provision ng ating saligang batas na babaguhin lamang. At ang purpose nito ay hikayatin lalo ang mga foreign investors na mamuhunan dito sa Pilipinas. Kasi sayang nga maraming pera, maraming potential investments. Kasi nung ginawa itong konstitusyon, hindi pa na-visualize itong globalized world, no? Itong free trade na to, labas-pasok ng mga negosyante mula sa iba't ibang bansa, hindi pa na-visualize yan. So, ang purpose nito, baguhin, i-adjust yung ilang provisions doon para yung restrictions na yon, yung balakid na yon, kung bakit hindi ganoon tayo umuusad, bakit hindi natin na-achieve yung full potential ng ating ekonomiya, itugunan. Kaya babaguhin ito yung economic provisions na to. Pero malinaw na yan ang magiging focus. Walang pinag-uusapan na political provisions. Pero ang pinapalabas nila ngayon sa kanilang mga rally, political provisions yung gustong gawin ng administrasyon na ito. 'Di ba? At kung gawin daw nila yan, patatalsikin daw si PBBM. Ganoon na lang basta-basta. Irespeto naman doon sa mga bumoto para sa presidente. More than 31 million yan. Sabihin na natin, 2 million dyan umaklas. Almost 30 million pa rin ka-coffee. 29 million pa rin ang sumusuporta dito kay PBBM. And then, kabastusan na yan, di ba? Hindi na rin yan pagrespeto sa bumoto sa kanya para maging presidente kung hindi nyo ipapatapos yung kanyang termino itong 6 na taon. And if ever then, correction din naman, once na i-implement nila ito, if ever, magkaroon talaga ng changes sa political provisions, no? If ever na gawin nila yan, hindi gagalawin o hindi magbe-benefit itong mga incumbents. Kasi ang worries nila, baka ma-extend daw yung term ni PBBM 6 years siya ngayon Baka ma-extend daw yan if ever magkaroon ng charter change. Malinaw naman yan na hindi sila magbe-benefit yan dahil self-serving nga naman yan. Kung sila pa rin ang uupo dyan. Kasi incumbent sila, hindi pwede. Mag-a-apply yan sa susunod na termino na. Pero syempre, sa kanilang mga speeches, para makuha din ng mga tao, makuha din ang opinion ng tao, kung ano-ano mga sinasabi nila, which is unfair doon sa ating presidente. Which is unfair doon sa administrasyon na nagtatrabaho naman. Magkaklas ang tao kapag tamad ang presidente, kapag hindi nagtatrabaho ang presidente, kapag wala tayong nakikitang accomplishments. Napakaraming accomplishments di ba? Selfish naman yan. And isa pa, tapos na itong termino ni Duterte, di ba? Respeto din sa ibinoto ng taong bayan. Panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat igalang niya rin yan. Di ba? Tulad ng paggalang sa kanya ng mga previous administrations. Kung gusto niya ulit bumalik sa pwesto, patakbuhin si Inday Sara na pagka-presidente sa 2028, hindi nagagalang siya ng taong bayan. Wasa nahalal siya. Di ba? Ikaw ka-coffee, anong say mo dyan? Sige, comment your opinion, your reaction dyan sa ating comment box. Ang kabasa rin po na iba nating mga ka-coffee. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Make sure to follow, like, and subscribe ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.